Yes, Molaude. Pa-barley ka naman dyan. May hinire kami na driver for today. Kasi nabalitaan namin, nakabisado niya yung bandang Pasig. Ang driver namin for today ay si Tonet Hadaone. Nakaka-warts removal lang niya. So pagpasensya nyo na kung meron siyang mga dot-dot sa mukha. So Tonet, ayaw mo interview ka pa. So kasama namin ngayon, syempre si Chris Krapatkaw. Kasama namin si Ro ngayon in spirit. Siya yung naghatid sa amin sa EDSA lang. Bibig ko ba yan? Mata. Saan tayo pupunta ngayon, Tonet? Punta tayo sa IC. Okay. Ano ang IC? IC is spelled as pronounced. IC, isa siya sa mga... Well, nung high school ako, malapit lang kasi siya sa school ko, sa Ipon Pasig. So, malapit siya sa Ultra. Ultra yung dating pangalan ng Philippine Sports Arena. So, nilalakad lang namin. Talaga ba? Hindi ko alam yun. Ultra. Okay. Malapit siya sa Ultra. So, dati, kasi sobrang lapit lang niya sa St. Actually, mamaya makikita niyo na medyo malayo naman pala. So, pupunta kami doon, naka-uniform pa. Order kami ng ICCC at saka kanin. Tapos, babalik ulit kami sa St. Paul. So kapag ang stoplight ay laging naka-yellow, it means bahala ka na. Oh shit. Traffic sa Pasig. Mayor Vico, ano na? Kala mo kasalanan niya. Ayan, nandito na kami sa ICEA. Pork tenga. This pork tenga, it's 35 per stick. So favorite ko ang pork tenga talaga. Pork, saan gawa ang pork tenga, Tonet? Sarap. Sarap? Ano masasarap? Ito ang Mang Laris. Sorry Mang Laris, pero mas mura to, tsaka mas malaki yung... Hindi nga, masasarap to. Mang Laris, baka kailangan mo ng i-meet ang iyong board of directors para mapag-usapan nyo kung kailangan nyo na bang magbago ng presyo. Yes. Ito masarap, tayo mo. Diba? It's like caramelly. Di ba ang laki kaya? Try mo, Chris. Masasabi mo. In-order namin crispy pork tsaka chicharon bulaklak. So yung pork tenga, naubos na. Order pa kami ulit. Pala. Ayan, isa pa namin in-order ay adobong kangkong and pork sisig. So ilagay na ba natin itong calamansi? So, ang last kong kain kasi 11 PM kagabi. At ngayon ay 2:30 PM na. So, I think mapapatawad naman ako ng IF gods. Wala kang susawan. Ayaw nga. Ito. Ay, susawan talaga? Oo. Hindi ko na nga maalala kung ano ba lasa ng sisig. Ano ba dapat lasa ng sisig? Pero masarap. Sarap. Sarap. It's crispy. And the egg is there. Good to know. Yeah. Sarap. Ikaw si Chris. Masarap siya pag maanghang. Kasi wala siyang anghang na. Pero na-appreciate ko naman yung crunchiness ng pero masarap siya. Sarap. Or na. Yeah. Buti na lang. So yun nga, ang last ko nakain dito, 15 years ago or 20 years ago. Tapos, kasi nga yung high school ko, dito lang malapit, sa St. Paul Pasig. Minsan, naka-uniform pa kami, makain kami dito. So nag-loiter kayo? Loitering yun tayo. It's just walking for fitness.
Pero lumalabas kayo ng school nang naka-uniform. That's loitering. Okay, graduate na ako, te. So, kain kami dito, tapos babalik ulit. Sarap na sarap kami dun sa sisig dito. Tignan natin. Medyo dry yung ano nila, sisig. Oo. So, yung IC, parang institution na siya sa Pasig. In fact, yung IC, meron na siyang ibang branches dito sa Pasig. Meron sa Tiendesitas. Is it still the same? Just like how I remember it. Iba't iba kasi mga sisig din. Ito walang anghang nga. Which is good for me. Yung mga Jimmy's naman sa Balara, ano nila ay mayonnaise. Ay mayonnaise sila. Kasama ng sisig? Alam mo, isa pang masarap na sisig na dapat natin na-try. Pero na-try ko na, masarap. Icebergs na sisig. Iceberg? So, sa may ano, yun yung lagi namin in-order nun kapag may Sinmalaya. Kasi diba yung may iceberg sa Harbor Square. Bukod sa IC, ano yung mga childhood food na hindi mo makakalimutan talaga? Magmolo chocolate. Ay, yung ano, yung chocolate drink. Iba yung lasa ngayon eh. Meron pa ba nun? Wala. Ano? Hindi yung lasa yung dinideliver. Ah. Yung IC, 1986 pa siya. So, institution na talaga siya. So, 38 na. 38. So, yung sisig, kaya siya, di ba crunchy siya? Kasi chicken skin yung gamit. Parang nagpichicharon. Tapos with the egg. So, hindi siya yung parang pure, hindi siya yung kapampangan sisig. Na Tenga ba gamit? Ito chicken skin. Chicken skin and pork. Pork meat. Ito adobo. Okay. Adobong kangkong. Ito lang yung available nila na gulay sa ngayon. Order sana kami ng ensaladang mangga. Pero try natin. Medyo dumidikit lang yung taste like childhood. Yung kapag ayaw mo kumain ng gulay pero pinipilit ka ng nanay mo. So, okay o hindi? Taste like that. Ang sarap naman siya. Ito naman, ito ay crispy pork. So, ito ay gawa sa pork. And na crispy. Makakainis ka? It's so unhealthy. Ang harap. Harap? Totoo. Masarap ka. So far, wala pa ako. Below 5 siguro. So far, ang favorite ko sa mga natikman natin, yung tenga. Gusto ko yung tenga. Sarap na yung tenga. I think ito dapat yung mga binibisita ng Michelin Guide. Ng Michelin Guide. Kasi kaya naman natin sumabay sa mga Thai food, Vietnamese food, ganyan. Bakit nga ba hindi tayo nabibisita naman mga... Pili ko kasi yung Filipino food, hindi pa kasi sikat ng ibang cuisines. Kasi nga, pag tinanong mo, ano yung Filipino food? Ang masasabi lang ng hindi taga-Pilipinas, adobo, ubo. Ube talaga? Ube. Talaga? Ang gano'n mag-pronounce sila. Pero adobo nga lang. Ang medyo namimiss ko na childhood food, kasi ayaw kong tanongin nito net, yung laing ng nanay ko. Kasi nga Bicolano kami. Yung tatay ko, Sorsogon. Tapos yung nanay ko, Camarines Sur. So parehong Bicol. Kaya yung halos lahat ng ulam namin, maanghang. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko na hone yung ganong talent na kumain ng maanghang. Hindi mo ya? Na-hone. Na-inculcate. Na-inculcate, yes. I think I wasn't that so agile. Kasi yung laing ni mama, kasi yung nagmamantika, kasi may sahog siya may sahog na pork. Minsan, sinasahogan niya rin ng tinapa or dilis. Pero yung favorite ko yung kapag pork yung sahog. Kasi grabe talaga. It's like heaven. So, anong next natin na pupuntahan after nito, Tani? Either halo-halo. So, palengke ng Pasig ang aking pagbabalik sa rin. So, actually, ito ang homecoming nito, Net. Expected ko na Mayor Vico yung mga balloons. Yeah, may motorcade siya mamaya sa may Ligaya. Yung Ligaya kasi, so dahil nga umuwi ako ng Taytay nung college, tapos ang daan ko niyan Marcos Highway, Katipunan.
Ang dami laging Ligaya bumababa. ang baba mo? Doon ako, isa ko sa mga bumababa. Talaga. Pagkatipulis. Ang dami laging bumababa sa Ligaya. Tapos pagdating doon, traffic na. Yung Ligaya, yung daan pa Ligaya, mas mura siya ng konti. Mga mas mura siya ng dati ha. Hindi ko na alam ngayon. Nasa ilong. Yung mo ko ito. Baby, Ay, alam mo, di ba? Sino ka? Design nito net. Bakit yan yung design mo? Sinong artist niyan? Si Roby. Anong tawag sa artwork na yan? Hindi ko alam. Hello? Anong tawag dito? Anong tattoo? Ano yan? Ang design? So this is my dog. So ito ang aking aso na 4 years old na si Puffy. Follow niyo siya sa Instagram at Puffy the dog. Bakit So, kanya napili mo? Kasi hindi ko afford yung paintings niya. Worth 1 million. Okay. So, Talaga ko ba? na Hindi lang. mo afford? Tattoo ko na lang. So parang Okay. usually ang process, pipili ka ng design, makikipag-usap ka with the tattoo artist, si Mia, to collaborate on the design. Kasi syempre yung tattoo, yung design nyo, hindi naman design yan from other people or so bilang artist, makikipag-collaborate ka sa kanya. So, gagawa siya ng sariling interpretation. Okay. So, ang process ni Mia, piprint niya yung tattoo, yung design mo. Pili ka ng size, tapos gagawa niya ng stencil. Tapos kung saan mo gusto, in my case dito, stencil niya dito kung saan yung body part na gusto mo. Di ba ginaganyan yan para malaman kung masakit? Doon malalaman mo kung bet mo ba yung design. Tapos pwede mo burahin. Okay. Tapos pagawa ulit. Ayun. Okay. That's the process of Mia. Kasi sa iba hindi naman ganun. Iba-iba, di ba, ang process. Yes. Ang galing ni Mia, guys. Thank you po. Grabe yung libag nito. Libag ba yan? Hayop ka! Kanino to? Kay Mini Haha. Ito Little Prince. Pero sino nag-design? Pinakita ko yung image from the book. Okay. Tapos, ginawa niya ng sarili niyang style. Oh. Dapat. Mirror to mirror, ganon. So, ayan na po sila. Tumatawid sila. Taray. That's the... This is Shibuya of Pasig. Diretso lang, te. Diretso. This is Fashion Circle. Yung Kapasigan. Yes, so this is the CDR King of Pasig.
Dati ano lang siya, doon ka bibili ng mga ano, pang fashion. Yung hindi ko ganun. Size 5, gamusa, black. Medyo naiiyak na si Tonet kasi dito siya unang binili ng nanay Mas niya na... naiiyak ako na homecoming ko pero ako yung nag-drive. Oh my God, ito na yung simbahan ng Pasig. So malapit na tayo sa bahay ng Tisa. Bahay na Tisa. Dito yan. Ito na ang Pasig Church. Diyan, bininyagan si Tonet. Talaga? Hindi ko So mag-park na tayo. Kailangan pindutin daw yung green button. Check natin kung abot ni Tonet ng kanyang 411 na bias. Ayan na. Dalawa po? Isa lang. Ay, so kami. Oh my God! God! This is a horror train. Wala ka. This is how you welcome. Oh, Pasiganyas. You did it! Parang parang eyewitness. So ito ang pruweba na down to earth kami ni Tonet. Isa pong halo-halo special, tsaka isa pong palabok. Dining po? Apo. Po ba yung nasa second floor dati? Mga 1990s. Pero dati po hindi aling siya rin yung pangalan. Yung nasa second floor. Charing na ba yun? Yung po yung nakalagay sa Carnation Evap? Taray na Macquiao. Si Tonet na iinggit. Ang laki ng leche. May discount po ba? Charing. Charing. Nakalagang charing. 126. Ito po. Thank you po. Palabok and halo-halo. So, ito na natin mako-confirm sa mutya ng Pasig kung ito na talaga ang palabok na kanyang kinalakihan. So, ang palabok ay gawa sa Tonet? Gawa sa pala. At alikabok. Yes. So, itong mga yan, mga alikabok yan. What's the verdict? Magbabalik po. Kung maalala tayo, parang hindi ito. Hindi yan. O hindi pala yung iba. Pero masarap. Okay. Try mo. Masarap siya, ha? Masarap. Masarap siya. Alam mo, ang galing mo endorser, JP. Dito. Tsaka partida busog ka niyan, ha? Bakit siya masarap? Problema kasi minsan sa mga palabok. Problema agad. Yung problema sa mga palabok, maalat. Diba? Yung sauce, yung pinaka-orange, medyo may kaalatan yung iba. Pero ito, it's nice. It's very good. Ang sarap. Grabe yung leche flan natin. It is halo-halo. The halo-halo that you've grown. You've grown. You've grown. Ikaw na. Masarap ba? Oh. Hindi pa ganun kalamig kasi nga. Ay, halo-halo bang di ganun kalamig? Ngayon, hindi pa hindi pa nag-rest yung ice. Pero tama lang yung tamis. Hindi masyadong matamis. Kasi kapag tumatanda ka na, kailangan mo nang maging
dapat binabantayan mo ng iyong blood sugar. So, ang kalaban mo lang dito sa Pasig Palengke Mga langaw, ay langaw. Mutya ng Pasig. Kumusta? Does it bring back memories? Yun, because of the leche flan. Iba yung leche flan yun, no? Yung leche flan kanina, yung sobrang laki niya, mukha siyang tutong. Ang sarap. Diba? So kung mapapansin nyo, tatlo kami pero maghahati kami sa isang halo-halo lang. Yes. Saka palabo kasi wala na kaming pera. Medyo, nung narinig ni Chris na isa lang yung ordering aming halo-halo, medyo parang nalungkot siya. Kasi gusto niya ng sariling halo-halo. O go Chris, ikaw naman. Ready siya, ha? Oo nga. Parang wala nang sahog. Parang puro yelo na lang. Ano, kaya today? Kamusta? Namumuo lang yung mga yelo direct, pero masarap na. Sa mga makakapanood nito, ipadala nyo tong link na to sa Michelin Guide. Malay nyo, ito na ang Charing ang unang-unang makatanggap ng Michelin Guide. Diba, search mo yun, diba, dun sa Michelin app. Charing. Tapos di ka sure kung nagjo-joke ba sila or not. Kasi mga taga-Michelin dadaan din sa mga tindahan ng Diba? baboy. Tapos tatanungin din nila, where's Charing? Ayan, so kung mapadaan kayo dito sa Pasig, Palengke. Ayan, so yung Charing, ay pagpasok nyo ng Palengke, madadaanan nyo yung wet market. Pero itong yung Charing, nasa gitna siya ng Palengke. Gitna ito, di ba? Food court. Parang food court siya. So, maraming nakapalibot na tapsihan, halo-halo, lugawan, ganyan. Let's support local. Sinare ni Tonet kanina na yung lolo niya raw, yung nag-imbento. Isa sa mga engineer ng revolving restaurant. Ito yun. Umikot yan dati. I mean, syempre yung loob na restaurant. Pero ngayon, hindi na siya working. I don't think it's working. Saka si Lolo, dahil engineer nga siya, marami siyang ginawa ng mga sinehan dito sa Pasig. Kasi di ba dati uso pa yung stand-alone na sinehan, yung hindi sa mall. So dati, nung unang panahon, guys, yung mga sinehan, wala siya sa loob ng mall. Naka-separate siya. Cineplex talaga siya. Oo. Meron ditong Cineplex din dito. Hindi yun ginawa ng lolo ko. Ang tawag Mariposa. Kaya yung Mariposa sa akin, sinehan siya, hindi siya motel. Yung Mariposa na kanta ng sugar. Sugar free. Yeah. Tapos dito sa palengke ng Pasig, yung tiyo ko, may pwesto siya dyan. Ba't tayo napunta doon? Wala na yung pwesto na yun. So dati talagang dito ko sa palengke. Pero namiss ko yung amoy ng Pasig palengke. Yan di ba yung palengke nyo? Tsaka dati pa to, very maputek sa loob. Malala yung kaputikan. Hindi pa. Sementado naman lupa. Grabe ka. Kaya I think ako talaga yung isa sa mga parang nasa left field ng mga Polinian sa St. Paul. Si Tonet talaga nang galing amutya ng Pasig. Siya inspiration. Kailangan sa boses ute. Sayang wala na yung sinihan na Mariposa. Doon kami nanonood eh. Kasi meron kaming branch dito dati. Di ba may construction store kami? May branch kami dito. Ano nangyari? May sinihan. Wala na. Magtanong-tanong kaya tayo dito. Ako? Siya ba din nilalapit ka? Lagkit mo! Wow! Grabe si JP. Nasa palengke may cheese pan. Nakakahiya! Jumper kasi. Ka kasi nag-jumper. Po? Ay, hindi pa. Okay lang po. Manguhula siya. Siguro dahil naka-jumper ka. Akala niya gusto mo. Or baka akala niya, mukhang miserable itong babae. Ako? Sinong usual na tarot card reader mo? Hindi talaga ako nagpapataro reading masyado. Kapag meron lang kapag meron lang available na friend. Okay, Kerry. Ako kay Pluto Tarot. At Pluto Tarot. T-A-R-O-T. Yun lang. Bakit? Bakit kaya ikaw yung inopera niya ng una? Hindi ko nila alam. Baka ba akong may pinagdadaanan? Di ba mas may pinagdadaanan yung naka-jumper sa sando?